Yun po mga idol. Andito po kami ngayon sa sa yung bahay ng bahay ng Tikbalang. Dito ko po dinala yung katawan ni Dudoy. At sana na-receive ni Commander Draco yung orasyon ko kanina. Humingi ako ng tulong sa kanya na dapat sana mabantayan niya si Dudoy. Yan mga idol. Yan dito po kami ngayon. Dito ko napiling dalhin yung katawan ni Dudoy. Yan. Pupunasan ko muna yung kararating lang namin dito kasi medyo malayo Pupunasan ko muna yung pagkatatag ka, bunso. Hindi ako papayag na mamatay ka. Makakabalik ka sa katawan mo. Gagawin ko lahat, bunso. Pinunasan ko po yung kanina Dudoy. Yung dugo sa sa bibig. Kanina may dugo po yan sa tinga din. Pero pinunasan ko. Sana po na-receive ni Commander Draco yung ko. Yung kanina. Yung orasyon ko na panghingi ng tulong sa kanya dahil hindi po pwede na iwanan ko yung katawan ni Dudoy na actually po mga idol, pina-clarify ko lang po kanina po lumamig yung katawan ni Dudoy. Pero nung dumating na kami dito, bigla na lang uminit. Bumalik sa pag-init yung katawan niya. Siguro dahil din sa tulong ng Tikbalang. At kumbaga pinapanatili ng Tikbalang na buhay yung katawan ni Dudoy. Ang problema lang ngayon yung yung kaluluwa niya nasa ilalim ng sumpa ni Dilaab, kaya hindi po makabalik yung kaluluwa niya dito sa sa katawan. At kailangan katulad ng sinabi ni Pinuno noon, kasi si Dilaab din yung kumuha kay Pinuno noon yun nga lang hindi namin alam kung ano yung gagawin hanggang naagnas yung katawan ni Pinuno. So yun mga idol, laking pasasalamat ko din kay Pinuno kanina kasi almost 4 years na po almost 5 years na po yung nakakaraan mula nung namatay siya. At yun nga, hindi na namin narinig yung boses niya kasi namatay siya ng isang beses noon Tapos nakausap pa namin yung niya, yung kaluluwa niya.
Tapos mga ilang araw nabuhay siya muli. Dahil yun sa mga anting-anting niya at sa mga gabay niya. Pero nung ikapangalawang pagkamatay niya na hindi na po siya nabuhay kasi hindi namin alam kung ano yung gagawin. At yun nga, usap-usapan na sinumpa daw ni Dilaab yung kaluluwa ni Pinuno noon. Yan po yung namin dati sa hanay namin, mga commander. Yan po yung leader namin talaga. At matanda na po yun mga idol, no? Almost na po yun, 118 years old. Ganyan po siya katanda. At mula daw nang nag 35 years old, doon siya nagsimula bilang isang mananabas. Sana nga dumating sila Draco ngayon. At yun nga lang, yung problema ko, ano yung dadalhin ko doon na pang-alay para ipagpalit ko doon sa sa sinasabi niyang mutya ng kaluluwa. Kasi mga idol, nung time po na nagtitraining pa kami noon, spiritual. Kasi iba naman yung location kung saan kami magtitraining ng physical. At iba naman yung sa spiritual. Sa malaking kahoy lang po, hindi masyadong malaki, normal na kahoy lang siya. Pero parang ando niya nilibing yung mga usal o yung mga anting-anting na parang may diwata daw dun na nakabantay. Ayun nga, mga idol. Hindi ko lang alam kung ano yung pwede kong dalhin dun para ipagpalit dun sa sa mutya ng kaluluwa. Hindi lang sana kami nagkahiwalay ni Bunso kanina. Siguro hindi lang siguro hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Kami ba yung dalawa na magiging ganito or makakatakas kami, ganon. Kasi hinang-hina po talaga ako kanina nung parang kalahati ng lakas ko yung nawala nung natamaan ako ng orasyon ni Dilaab. Kasi ako yung nasa unahan parang nasa loko, tapos natamaan din si Bunso, parang tumagos ba sa akin. Natagusan si Bunso ng malakas na orasyon. Napasuka nga ako ng dugo Kaya yun, hinanap ko po yung nag-ipon ako ng lakas habang binubugbog ako ng mga niya, ng mga tauhan. Tapos kung nangyari, hanggang napatay ko po sila lahat, yung mga tauhan niya. At hinanap ko si Dudoy, kung saan na siya. Nakita niyo naman po sa video. Kaya ano yung nangyari? Nanglumo talaga ako mga idol sa nakita ko na yun. Akala ko nakatago si Dudoy. Yun pala siya yung sinundan ni siya yung nasundan ni Dilaab. Hindi po ako papayag na tawagin, sabihin natin na patay si Dudoy. Hindi na po humihinga yung katawan niya, pero mainit po siya. Buhay na buhay yung katawan niya, hindi nga lang humihinga. At yun nga, kailangan ko na magbantay sa kanya para makababa ako at magawa ko yung dapat gawin para makuha ko yung mutya ng kaluluwa. Wawa si Bunso. Oy, Commander. Ayo kay naa mo. Mas naman. Ang salang ginita mo, Kadudoy.
Lagi niya akong problema igsuon kay okay lang sa inyo maigo mo sa suga. Meron na lang eh. Unahan niyo nakapagdagong anyo. Sige. Problema manggudan ni igsuon, Commander Draco. Kinsa na kay kauban? Ako ang raytan. Yuban ako ni. Kaya para duha may mabantay diri ah. Para ako kauban. Hindi na ako kaya o masulong si Dinaag na ako ra isa. Maayo. Yung mga idol, no? Andito po si Commander Draco. At may kasama po siya, isang right hand niya daw. Mabuti na lang na ano mo, na-receive mo yung orasyon ko kanina na humingi ako ng tulong sa'yo. Ingit man ako na-receive din no. Tingana ng punto. Nga ng bugay nakabot. Murag na ay hadlang diri agad na eh. Nga ay orasyon nga gibutang diri ah. Maulagi na ako ang kuan. Pero ganina, Commander, nung yan, nakakaintindi po yan ng Tagalog si Commander Draco. Yung pag-orasyon ko sa'yo na nanghingi ako ng tulong, kanina pa yun eh. Taka nga lang ako kasi di ba nagre-respond ka sa mga ko noon. Nagtaka ako kasi yung pagpasok ka lang namin dito, sobrang bigat na talaga ng presensya dito sa lugar. Gitistingan ako. Huwag magpadala og mensahe po sa imo ah. Pero patingan ako. Nga nang dili kasunod. Kasi may maitim na mahi ka dito eh. Yun, Commander, may hihingin akong pabor sa'yo. Maaasahan ba kita kung iiwan ko sa inyo yung bangkay yung katawan ni Dudoy? Ang walay problema na sa kanaw eh. Suon pa. Kita dapat magkinabangay. Mabuti naman kung ganun. At yun. Maasahan ko ba kayo? Po, Commander, Lawi. Mabuti naman. Yun mga idol. Maraming salamat sa iyo, Commander Draco. Yun lang yung nalilito talaga ako, Commander, kung kasi nagkausap kami ni ni Pinuno kanina. Yun sa niya, sa kaluluwa niya. Bigla na lang iwan ko pero nakita ko kanina sa video, in-upload ko yun eh. Nadinig, akala ko hindi madidinig, nadinig pala dun sa cellphone yung boses niya. Na daw, kailangan ko dun pumunta dun sa nung pinag-anuhan natin noon, nung nag-aaral tayo ng spiritual. Andun daw yung mutya ng kaluluwa. Yun daw yung sumpa sa sumpa ni Dilaab sa mga isinumpa niyang mga kaluluwa. Siya na eh. Istorya na gina dito sa una. Sukad atong practice pa dito ah. Maagi na to'y tambal para mabalik ang kanag. Sa una ng testing na ko na. Pagkapatay sa akong isuon. Siguro kay Nungdong pakatunaw eh. Gitalaban na mo si Dinaab. Kami rin duha sa akong isuon. Maong naay na itabo sa akong isuon. Ikuha niya ang kanag. O karon mabalik doon ako. Kinahanglan ako mag-alay og kanding. Kanding ang gipangayo sa diwata. Pero may diwata na gapuyo ito ah. Ay, ibantay sa pasyon ah. Kanding na puti na buntis ang kinahanglan daw. So, base dun sa sinasabi mo, kailangan mag-alay ng kambing na puti tsaka buntis. Tama ka na eh. Hindi mo nakuha noon
Hindi ka nakapag-alay doon? Dili, wala din ko nakaalay lawi. Kay tungod sa kalisod. Wala ko'y kwarta, ikapalit o kanding. Dili mo ko kaganahan mangawat para lang mabuhat ko na. O dili ko to siya gusto. Nagikan sa kinawat, gikan sa dili maayo. Ang yanay sa iyaha. Motong ning abot ang 5 kadlaw. Dibaho ang bangkay sa kong suon. Nalata. Wala na ko'y nabuhat. Dili na ako mabalik yun yung kanog. Nako, malaking problema to. So yun po mga idol, no? Sabi ni Commander Draco noon, yung ano niya, yung kapatid niya, nasa gupa niyo si Commander Dilaab noon. Oo, nawi. Kay kalaban gira siya na mo ni Pinuno. Gusto mi mo balo sa ato para kay Pinuno unta. Nakatgaw na mo siya. Moto nga ang imong igsuon mo yung nakuan na patay. Umanawi. Dako kay kong bahay. Ganong gisaklan pa na mo siya. Karon nagmahay ko. May namatay akong suon. Grabe, no? Kana si Dilaab sa una pa mang ginaaw. Pero nawala ba na siya, Commander? Nawala si ano noon si Commander Dilaab. Kala ko nga napatay na yan eh. Dili na basta-basta mamatay. Katong pagkawala niya. May istorya. May buto ang balita na siya ang nahimong komandir sa banan. Siya daw yung nawala kasi yan noon, mga idol, si Dilaab. At siguro, yun, sabi nga ni Commander Draco na kumalat daw yung mga chismis noon na siya daw yung na pumalit bilang commander sa mga banal, pinuno ng mga banal. So yun nga, kala ko nga patay na yan. At yun, nasagupa daw nila yan kasi gusto niya ding gusto niya yung ipaghiganti si pinuno noon laban kay sa ginawa ni Commander Dilaab kay Pinuno. Kasi nakakakilos siya sa gabi si Commander Draco. At yung lang yung nangyari na sa kasamaang palad, yung kapatid niya, yung binawian ng buhay. Sinumpa din yun, Commander. Sinumpa yung kaluluwa niya. Sinumpa siya. Kinulong siya doon sa yung basto na ka Tungkod. o yung tungkod. Doon siya ikinulong. Doon ikinukulong ang kaluluwang sinusumpa ni Dilaab. Pero kung makuha yung yung mutya ng kaluluwa, kung yun yung gagamitin sa ritual o isang anting-anting yun na na makakabasag sa basto ni Dilaab. Motoy mo basag sa baston ni Dilaab. Pero dili ingon nga basag rin yun. Makabuhira ang kalag na gikulong dito Kumbaga pag natapat, yun yung katapat sa basto ni Dilaab para makawala yung mga nakakulong doon na mga kaluluwa. Hindi basta-basta lahat. Isa na kakalag ang nakabuhi dito Kinahanglan magdala ko kag isa kagamit ni Dudoy na timaihan na iyahang kalag ang dapat makabuhi dito So yun mga idol, buti na lang andito si Commander Draco para ilinaw niya sa lahat. Ilinaw niya lahat sa akin kung ano yung
ibig sabihin ng mga sinabi ni Pinuno kanina. So kailangan ko daw na makuha talaga yon, yung mutya ng tawag nito, mutya ng kaluluwa. At kasi noon hindi daw niya nakuha kasi kailangan daw ng alay. Hindi naman daw pwede na magnakaw siya, at hindi rin daw papayag yung diwata na kambing na yung ialay niya galing sa masama o galing sa nakaw. Wala din siyang pera para pambili, kaya yun, wala siyang nagawa hanggang na namatay yung kapatid niya. Hindi niya na nabawi yung yung kaluluwa kasi habang habang malusog pa yung katawan ng kapatid niya sana noon, pwede pa nila yung mabalik. Pero dumaan ng mga ilang araw hanggang na yung nalanta na, Commander. Kumbaga naagnas na. Nagnas na siya. Kaya yun yung nangyari na hindi niya na naibalik. At sigurado ka ba na yun lang yung kailangan? Sigurado yung tuloy. Kung makuha na nimo ang anting-anting, ipasuot ka dudoy. So, yun mga idol, no? Pag nakuha ko na daw yung anting-anting, papasuot ko daw kay Dudoy. At hanapan ko po yan ng paraan mga idol, no? Nga lang, isaan tayo kukuha ng kambing. Ano ba yan, Commander? Yung buntis na kambing talaga? Na puti? Buntis na puti ang kinahanglan yun. Kailangan daw talaga na puting kambing tapos buntis. At yung na yun, yung tawag nito, yung mutya na yun daw yung pwedeng bumasag dun sa baston ni Dilaag para makawala yung mga nakakulong na dun na kaluluwa. At sinabi nga ni Pinuno sa akin kanina, Commander Draco, na mag-ready kasi darating daw malapit na daw yung panahon na magkakasama daw kami sa isang katawan. Yun yung sinabi niya kanina. Naay gusto ibalo si Pinuno sa imo. Kay dili nimo kaya si Dilaag na ikaw ra gid isa. Unsa may iyang punto, Commander? Umina na ko murag masanid siya sa imo. Murag isa na mo para pindi niya si Dilaag. Diya mabalik ang kusog ni Pinuno. So, yung gagawin niya, makikiisa siya sa akin. Kumbaga, sasanib siya sa akin, sa katawan ko, para matalo namin si Dilaag. Ganon ba yun? Tama na uy. So, yun mga idol, no? Klarong-klaro po na si Pinuno sasanib sa akin. Kumbaga, dalawa na kami na magdadala sa katawan ko. At pagtutulungan namin na para mapatay namin si Dilaag at para makaganti din siya sa ginawa sa kanya noon. So, yun, Commander. Yun lang yung gusto kong mangyari, na sana mabantayan niyo ng maayos si Dudoy at sa kasama mo, no? Mabantayan yung dalawa dahil kayo lang yung pwede kong lapitan sa ganitong panahon, ganitong sitwasyon ngayon. Sana ingatan niyo
katawan ng kapatid natin. Ako na yung bahala na maghanap ng paraan para manumbalik si Dudoy o makabalik na si Dudoy sa lalong madaling panahon, kasi hindi pwede na aabutan pa ng ilang araw to. Buti na lang dito ko siya dinala at nanumbalik yung init sa katawan niya kanina. Dinasalan ko to dito mga idol, dinasalan ko na sana wag naman sana na mangamoy yung katawan niya kasi mahihirapan na kami. Kaya yun, napakabuti talaga ng Panginoon mga idol. At mga ilang minuto lang nakita ko parang hindi na maputla yung katawan ni Dudoy. At paghawak ko mainit na. Pero yun nga lang, hindi humihinga. Kaya so Commander, lalakad ako ngayon para bukas makabalik agad ako. Makakahanap ako ng paraan. Ginoy. Wala problema na sa mga. Magbuhat ko kag bakod na orasyon riya. Para dili mo makitaan sa mga kalaban. Mas maayo, Commander. Salamat kayo, Commander. Kami na bahala dito, Commander Lawi. Salamat sa inyong duha. So yun mga idol, no? Kailangan ko pong umalis ngayon. Dadalhin ko lang yung cellphone ni Dudoy, Commander. Ginoy. At pag po kayo mag-alala, maaasahan po yan si Commander Draco. Alam ko po yan, matagal po kami nagsama niyan sa Mananabas noon eh. Gabi-gabi pumupunta po yan sa bahay. Oo. Yan po yung nagre-report sa akin ano yung mga kahibangan na ginagawa ng ibang commander masasama. Kaya mabait yan. Wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi po ako lalapit sa kanya kung hindi po todo yung yung paniniwala ko sa kanya. Hindi po ako magdadalawang isip sa inyo. Yan si Commander Draco. Hindi ko lang lalapitan sa camera. At so yun mga idol, no? Lalakad na po ako ngayon. At Commander, kayo na bahala dito. Ginoy. Pagunting. Salamat Igsoon. So yun mga idol, no? Kailangan ko na pong bumaba. Pagdasal niyo po kami at si Dudoy. Maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo.